kasunod na batch sa amin. So, kasi sila naman ngayon yung nag-Titeco for visa appearance. Yung iba, for supplemental, and yung iba naman is for petition talaga. So, ano nga ba yung sinasabi nilang supplemental report? And ano yung mga documents na kailangan mong i-petition? So, yung iba nalilito dito eh. Tapos ngayon pa, may bagong labas na rules na naman si Teco na hindi na pwede yung naka-initial lang, yung mga middle initial ng both parents. So, kailangan mo na talaga siyang ipa-full name. So, papasok siya doon sa petition of correction for clerical error. Okay, so unahin natin sa birth certificate nyo. Diba? Sa birth certificate nyo, magre-reflect doon yung mga name ng parents nyo. And kung ano lang yung nakalagay doon na name ng parents nyo, yun din yung magre-reflect sa marriage certificate nyo. Gets? Okay. So, ganito yung magiging problema kasi what if sa marriage sa birth certificate nyo, sa birth certificate nyo yung nakalagay for example Nelia Mailong. Din po yun yung magre-reflect sa marriage contract namin, marriage certificate namin, Nelia Mailong. So, wala siyang initial. So, yung mangyayari dito is yung mga ganitong scenario, ganitong mga case, ang mangyayari dito is magsusupplemental report. Sa birth certificate, yun na nga, diba? Kung ano yung nakalagay na pangalan ng parents nyo sa birth certificate nyo, yun din po yung magre-reflect sa marriage certificate nyo. Okay. So, next tayo sa marriage certificate. Depende kasi yun, may format siya. Pag sa marriage certificate, yung format niya is, sinulat ko talaga siya guys, para hindi ka makalimutan. Excuse me. Pag ang format niya is kung curious ka, hawakan mo na yung marriage certificate mo para makita mo. Ang format niya ay first, middle initial, and then last. Tapos, for example lang yung nakasulat na pangalan is, halimbawa, Nelia B. Mailong. So, meron siyang initial guys. So, tama po ito. No need na po siya mag-petition for correction. Ang hihingiin lang po dito is supplemental report. Pero kung yung format naman ng marriage certificate nyo is first, middle, last. So, pag sinabing middle is middle name na po yun. So, pag nakalagay ganon, for example, is ang nakalagay is Nelia B. Mailong. So, initial siya yung B. Hindi siya nakabuo. Yan yung need mag-petition for correction. Mag-file kayo yan sa LCR nyo. So, dun na yan lahat. Mag-process kayo. May filing fee po yan na 1,000 po ata. Basta ganun po siya. Siguro kasi yung mga format na yan is yung noon na format and yung panibagong format. I'm not sure pero yan yung kasing yan yung nakalagay dun sa sinabi nung taga-Teco. So ngayon, basta tandaan nyo lang guys, tingnan nyo yung format ng MC nyo. Pag first, middle initial, and last, tapos nakalagay sa middle initial is naka full name, so need yung papalitan yon. So, pag nakalagay naman na first, middle, and last, tapos naka-initial lang siya, so need nyo pa rin papalitan yon.
need mo siyang ipapetition. Kasi, dapat magtali lahat ng documents mo. Walang naiiba. Kasi may bagong policy ngayon si TECO na yung yung bagong policy niya is lahat ng naka-initial both parents is kailangan mo na siyang ipa-full name. So, another gastos na naman to. Another stress na naman para sa mga applicants. So, basta tandaan nyo lang guys, nagpipetition ngayon or nagre-request ng supplemental report ha. Bear in mind guys, nagpipetition ngayon or nagre-request ng supplemental pag middle initial ang nakalagay sa middle name ng parents sa birth certificate. So, pag middle initial ang nakalagay sa middle name ng parents sa birth certificate, so, middle initial nakalagay sa middle name ng parents, petition for correction po yun, ha? Kasi kailangan pag middle initial lang din. So, pag supplemental naman, naka-initial siya. Pero kailangan mo siyang magre-request ka lang ng supplemental report na magsusupplement dun sa initial ng parents mo na yung plano nyo mag-apply talaga sa Taiwan, unahin yung ayusin yung mga documents nyo, especially sa birth certificate, marriage certificate, registry number ng birth certificate nyo, PSA, dapat tali yun kasi minsan hindi nagtatali yung sa LCR at sa PSA. So, dapat lang magtali po silang dalawa kasi nakikita pa rin yan ni TECO eh. Ayun, may hirapan din kayo. Tapos, kung ano-ano pa yung hihingi nila. Tapos, don't forget guys, yung resibo. Hiniin nyo yung resibo, sabihin nyo kailangan nyo yung resibo. Especially yung mga direct hire kasi nire-refund nila yung mga gastos. So, hihingiin nila sa'yo yung original receipt. So, Xerox and then original receipt. And ano pa ba? Okay, so kung may mga tanong kayo guys, na kaya ko naman sagutin, mag-comment lang po kayo at tutulungan ko kayo. So, kung sa tingin nyo nakatulong yung video ko sa inyo, please like and subscribe to my channel.